Ito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang napakainit na balita ang ating ihahatid ngayong araw. Hindi mo akalain pero mukhang natuluyan na nga ang mga hindi inaasang pangyayari sa ating pamahalaan. Ano nga ba ang kinalaman ni Mayor Magalong dito at bakit muling nabuking si President Coting ng Norte Jr.? Nagulantang ang buong bansa ng isang controversial na issue ang muling umabot sa atensyon ng mga mamamayan. Si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City na kilala sa kanyang malalim na integridad at tapang ay nagpatuloy sa kanyang laban para sa transparency at accountability sa gobyerno. Ayon sa mga insider, si Magalong ay tumutok sa isang iskandalo na kinakasangkutan ng ilang mataas na opisyal at tila ito na ang naging mitya para sa mas malalim na investigasyon. At ito na nga mga kababayan, habang patuloy ang investigasyon, nakalantad ang isang malaking issue laban kay President Coting ng Norte Jr. Ang mga pahayag na inilabas ni Magalong na nagsiwalat ng ilang hindi kanais-nais na detalye tungkol sa ilang proyekto at mga kasunduan ng gobyerno ay tila nagbigay liwanag sa ilang mga issue ng katiwalian na matagal nang isinasangkalan. Ang mga di inaasahang detalye ay isang patunay na may mga bagay na hindi na kayang itago sa mata ng mga tao. Ang mga kaganapang ito ay nakakaapekto na sa mga pampulitikang usapin sa bansa at walang duda na malaki ang magiging epekto nito sa mga susunod na hakbang ng Administrasyong Marcos. Ayon sa mga eksperto, maaaring magdulot ito ng mas malalim na krisis sa relasyon ng mga lokal na opisyal at ang pambansang pamahalaan. Kaya't patuloy ang pagbabantay ng ating mga kababayan at tiyak na magiging mainit pa ang susunod na kabanata ng ating politika. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Bunso Pag-usapan natin yung threat na yan, ha? umano ito ng kanyang pagsisiwalat ng mga kalakaran at korupsyon sa mga sangay ng pamahalaan gaya ng Kongreso. Nauna nang sinabi ng alkalde na sa tuwing may sumasama sa sortie ni House Speaker Martin Romualdez Nako, madelikado. Tuwing may sumasama sa sortie ni Speaker Martin o yung pinangalanan na di umano ni VP Sara na Tambaluslos, eto si Tambaluslos, ha? Ano? O, pakinggan. bawat kongresista ay tumatanggap ng 777 o 7 milyong piso para sa assistance to individuals in crisis situation o AX! O, tatanggap. Sama ka lang sa sortie ni Tambaluslos, may 7 million ka. AX o ayuda para sa kapos ang kita program o AKAP. O, sama ka lang, meron ka pang 7 million galing sa AKAP. Mayroon din umanong 7 milyong piso para sa Medical Assistance for Indigent Program o MAIP. Oh, MAIC, dami. AX, AKAP, MAIC, may 7 million. 7 plus 7 plus 7, 22. 21 po, 21. Oh, grabe, sasama ka lang, no? Ay, Tambaluslos! Pwede bang makasama dyan? Tapos, kukuhanin natin yung 21 million, ipamimigay natin sa mga mahihirap. Oy, joke lang, baka chap-chapin ito, ha? Nako, hindi po. Hindi ko po, kahit magbigay yan ng magkano, hindi ako sasama dyan sa kampanya ni Tambaluslos. Ayaw akong manalo yan, parusa sa taong bayan nitong si Tambaluslos. No, pero, eto ha, delikado po ang buhay at may nagbabanta po sa buhay ni Mayor Magalong dyan sa Baguio. Isa pa naman to sa napakagaling. Ito kung medyo bata-bata pa to si Magalong, ito pwedeng maging presidente sa mga susunod na mga halalan pa. Maybe not 2028 and 2034 dahil meron nang nakapila doon na malakas. Pero yung susunod, it's too early to say, kaya lang medyo may edad na siya. So pwede ito maging senador. Talagang napaka-tapang ng taong ito si Magalong. At meron nga siyang banta. Dahil saan? Dahil binulgar niya ang kabalbalan na di umanong ginagawa nitong si Tambaluslos. So sa madaling salita, sinong papatay kay Magalong? According to him, kung susundan mo, sinabi niya, delikado ang buhay niya dahil binulgar niya si Tambaluslos. Di sinong papatay sa kanya? Ako. Si Bongo. Si BP Sara. Di si Tambaluslos, di ba? Obvious naman Yan po ang pinatutunguhan ni Mayor Magalong. At 7 milyong piso para sa tupad na may kabuang humigit kumulang 21 milyong piso. Gayon din ang 30-30-30 scheme.
Ayon kay Grabe, may 777 na, may 30-30-30 pa. May talagang timpayaman etong mga congressman. Kaya naman pala napakadaming sumisip-sip dito kay Tambaloslos ikaw ba naman makatanggap ka ng 777? Di umano. Ikaw ba naman makatanggap ka lalo na ng 30-30-30? Hindi natin alam kung ano yung 30 na yan. 30,000 ba yan? Malabo naman siguro. Babayaran ng congressman, sumama 30,000. 30 million posible pa, pero sa 30,000 malabo, no? So grabe. Mayor Magalong nag-aalala siya dahil iniisip niya ang katotohanan ukol sa korupsyon at ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Pero seriously, eto. Kung totoong sinasabi nitong si Magalong, nako naniniwala ako sa sinasabi nito si Magalong, saan kinukuha ang pera na pambigay dyan sa 777 na yan at 30-30-30 na yan? Wala namang pera yung mga ganyan Yung mga yan na ganyan kalaki ibibigay. Wala namang pera yung mga yan. Saan kukunin yan? Hindi sa inyo. Sa taxes nyo. Sa taxes ng mga OFW. Sa taxes ng mga Pilipino dito. Sa ating taong bayan. Diba? Kaya talagang kabalbalan nangyayari. Isipin mo. Hindi ba kayo nahihiya na ang ordinaryong Pilipino ay walang makain sa maghapon? Yung iba nagugutom. Yung iba kakain lang isang beses kada isang araw. Parang ako. hindi kasi nakajeta po. No, pero yung by choice po 'yun. Yung iba kasi talagang walang makain. 'Di ba? Yung iba naman 2 beses. Parang ako din minsan 2 beses. Ganon, no? Pero 'di ba? Gutom Gutom ang taong bayan. Tapos itong mga lintik na mga ganito, makakarinig ka. 777, 21 million, sasama ka lang. Di ba talagang lantarang pambababoy at pang-aabuso yan? Kung hindi ba naman itong mga baboy o buwaya, kung totoo sinasabi ni Magalong, then again, sasabihin ko sa inyo, ako'y naniniwalang totoo sinasabi ni Magalong. Kaya, talagang sobrang pang-aapi na po sa taong bayan itong gobyerno ni Marcos. And then again, kailangan balikan natin. Hindi man lang to imbestigahan. Di ba ang lilinis ng TRICOM? Isipin mo, may pasabog si Magalong na ganito. Hindi man lang imbestigahan. Samantalang, yung walang katorya-toryang mga vloggers katulad ko, yan ang gustong habulin. Vloggers na katulad namin na wala namang kinalaman sa pag-asenso ng bayan, sa pagkagutom ng mga mamamayang Pilipino. Di ba? Itong lantaran, di ba? Kung totoo man to or hindi, dapat iniimbestigahan to ng mga lintik na mga TRICOM na yan. Di ba? Kung patas sila di ba? Dapat imbestigahan din nila. Pambihira. Napaka-unfair talaga nitong mga ito. Mga double standard. Yeah. Ngayon, Bakit hindi nyo sabihin, Claire, na fake news si Magalong? Ako sa akin lang, kung fake news si Magalong, demanda nyo. Demanda nyo. Kasi ako naniniwala, doon ilalabas lahat. Kaya malakas ang loob ng mamang ito Kaya malakas ang loob ni Mayor Magalong dahil may ilalabas siya sa husgado. Inaantay lang na patulan siya, tas ilalabas niya. Ganyan po ang mga taong nagsasalita. Okay? Wala pong patayan. Huwag po patayan ng usapin nyo lagi. Yung laging papatayin sa airport, papatayin sa Netherlands, o kaya papatayin kung saan-saan. Di ba? May mga ganong kwento. Papatayin sa Cubao, papatayin sa Quiapo, papatayan sa Mindanao, papatayin saan. Walang ganunan. Huwag tayong magganunan, ha? Demanda nyo. Kung mali po si Mayor Magalong, demanda nyo. Wala pong patayan. Okay? Papatayin sa Amerika, papatayin sa Israel. Wala. Huwag po tayong magganon-ganon, ha? Meron po tayong batas, sundin natin. talagang nakatanggap kasi ako ng message from former Secretary Alan Capuyan. Kasi humingi ako ng tulong sa kanya. He was formerly a general in the AFP Intelligence. At humingi ako ng tulong sa kanya, kindly check na kung
kung ano tong threat sa akin. And then last February 19, I received a message from him. Sabi niya, sir, mag-ingat po kayo. Mukhang positive ang threat. Yun, positive. Diyan. No? Pag sinabi ng isang general, galing sa intelligence, galing sa loob, na meron talagang threat, 50-50 na buhay mo dyan. Asahan mo. Lalo na pag desperado ang nagpapapatay, 50-50 ka na dyan. Para ka dyang dumaan sa operasyon na ikaw ay may cancer at talagang matindi yung iyong sakit. Kasi talagang hahabulin ka, hindi ka makakapagtago dyan kahit saan ka pumunta. Pag gusto ka nilang patayin, papatayin ka niyan. Kaya ako sa aking opinion, itong sinasabi ni Magalong, siya ay maybe partly namamaalam na siya or ipinaalam yung sitwasyon niya. Just in case mamatay siya, patayin siya, or turukan siya ng kung ano, kasi ganyan po style ngayon hindi ka babarilin kasi delikado. Ang gagawin nila, huhulihin ka, tuturukan ka para ikaw ay atakihin sa puso. At yan ang style. Pag inatake ka sa puso, patay ka. Siyempre, di ba? May tinuturok sila. So, ito ay alam na ni Mayor Magalong, 50-50 siya, kaya namamaalam na, no? Na pag namatay siya, parang yung ginawa ni BP Sara, actually hindi naman threat yung ginawa ni BP Sara. Ipinaalam lang sa taong bayan na kung sakali siya ang mamatay, ang nagpapatay sa kanya, si Tambaluslos, si Marcos at si Lisa. Ano mo lumalabas dito Consistent. Bakit kanyo? May threat si Magalong. Sino ba binubulgar ni Magalong? Si Tambaluslos. O ang Kamara. Sino ba leader ng Kamara? Si Tambaluslos. So, indirectly sinasabi niya ang nagpapapatay sa kanya si Tambaluslos. Ganun din na sinabi ni BP Sara, tugma di ba? May consistency. Galing sa hindi magkapartido. Di ba? Hindi naman sumasama sa rally ng Duterte ito si Magalong Pero iisa sinasabi nila, may threat sa buhay nila. Napakadelikado po niyan. And again, parehas involved. Di umano, according to BP Sara and according to Magalong, si Speaker Martin Romualdez. Kaya how would you feel? Diba? Ang dami ko ng kaaway. Naniniwala rin ang alkalde ng General Appropriations Act o GAA 2025 ay ginawa para sa election fund. Classic example na lang yung ginawa nila sa ating yung appropriations diba? Katulad niyan. Yung ginawa, ano pa binubulgar niya? Bukod sa AIC, sa TUPAD at saka sa AKAP. Yung 777, 30, 30, 30. Ito pa, yung GAA. Kanino yan? Again, sa Kamara. Tingnan nyo ang kabulastugan ng Kamara. Di umano, according sa sinasabi ni Magalong, pero kala mo kung mag-imbestiga ang TRICOM, ang lilinis. Kung mag-imbestiga ang Quadcom, ang lilinis. Hindi nila maimbestigahan ito. Di ba? Double standard. Ang Pilipino ngayon, puro ipokrito. Puro ipokrito yung mga nakaupo dyan. Tingnan mo. Diba? Kanino ulit yan? Other than Tambaluslos. Kaninong kabulastugan yan? Sino ba speaker ng... Kanino ba nanggaling yung Baykam-Baykam na yan? Ano sinasabi? Diba? Si Kimbo inamin may blank items. Ang pumirma lang dyan. Ano sinasabi nila dyan? Control lang yan ng 2 tao. Di umano si Tamba at saka to si Saldico. GAA, tingnan mo yung ginawa nila. No less than the president, sabi niya, is a different animal. Saan ka nakakita ng ganun na kukunting tao lang? Mga lawmakers lang, sila lang nag-usas para binago yung buong bicameral, yung NEP. At kita mo yung mga nilagay na mga pondo doon obviously, election fund ang ginawa doon sa GAA 22. Yan election funds kasi mag-election Kaya pinaglaban talaga nila yung GAA na yan. Minadali nila. Alam mo ang ginawa sa GAA? May i-compare ko ng ginawa kay Tatay Digong. Minadali nila fast forward. Para sa ganoon, si Tatay Digong doon na kasi wala silang ebidensya. Alam nilang hindi sila mananalo sa korte natin
Bakit? Sinasabi nila libo-libo ang kaso ni Patay Digong eh. Pagdating pala doon, wala pang 100. Fake news. Saan sila kumukuha ng report? Sa balita. Di ba? Oh. Kaya minadali. Same thing sa gaan na yan. Bakit minadali? Alam, masisilip. At kailangan nila yan eh. This election. Hindi po pwede yung budget last year kasi ang sinasabi, pwede namang pahintuyan ng Supreme Court at ang gagamitin yung budget last year. Ayaw nga nila nung budget last year. Bakit? Kasi kailangan nila ng pera ngayon. Ngayon ang election, kailangan ng dagdag. Yun yung sinasabi. Gagawing pondo yan sa eleksyon. Babaha po ng pera ngayon. Kaya nakakatakot po na dapat tayo magkaisa. Pag kayo binabayaran ng kandidato, tanggapin nyo lang pero wag nyong iboto. 25. Hindi na sila nahiya. Ang kakapal ng mga mukha nila. Ang dami-dami na nga nilang ninakaw eh. Outs! Outs! Sino yan? Si Tambaluslos na naman yan? Hindi na sila nahiya. Ang kakapal ng mukha nila, ang dami ng nilang ninakaw, magnanakaw pa. At yung gagamitin nilang pera pang pondo sa eleksyon, pera mo, pera ng taong bayan. Ang sakit, no? Tinawag ni Magalong na magnanakaw. Ako, sino pa man tinatawag niya dyan? Di ba? Hindi niya lang dinerecho. Pero in my opinion, loko-loko ka na lang kung di mo naiintindihan. Yung tinatawag niyang magnanakaw dito si Tambaluslos. Sa kabila ng natanggap na mga pagbabanta ayon kay Mayor Magalong, hindi naman hihigpitan ang seguridad sa Baguio City Hall. Tuloy-tuloy rin aniya ang kanyang kampanya laban sa korupsyon. Ayan ako. Lalaban kami rito. And galing naman ako sa gera. So, kaya ko naman. Bilib ako sa tapang nito si Magalong. At sana, marami pang mga tao, na mga Pilipino, na mga politiko magiging katulad nito si Magalong na talagang hindi takot at hindi mukhang pera. Naalala nyo, merong alok sa kanya na maging PNP chief pero tinanggihan niya dahil yung prinsipyo hindi niya gusto. No? So, saludo sa iyo, Mayor Magalong, and hopefully makatakbo ka sa national position dahil kailangan natin ng mga taong katulad mo. Pero sige, pagandahin mo lang yung Baguio kasi that is a tourist spot. No? Thank you sa mga pagbubulgar nyo. Tuloy po ang laban and pagdasal po natin si Mayor Magalong dahil siya ay dumadanas ngayon ng danger sa kanyang buhay. No, 50-50 po 'yan. 50-50 po 'yan. So pagdasal natin na sana ay mauna yung maunang bumait yung planong gustong pumatay sa kanya ng mahimasmasan. Okay, next topic po tayo. Eto, babala, troll ng Team Bangagers nagsimula ng mag-fake news. Claire, tingnan mo ito ha. Pakinggan po natin. Hindi ko mapigilan. Umiyak. First time ko umiyak talaga. Mga kadidis, huwag na tayong magpaloko. Tingnan mo, makaka-DDS, no? Ito po ay lumabas at isinend sa akin, na sinisiraan daw si Senator Bato. Okay? So, ganyan ang style nila. Meron pa nga isang malaking channel siya, na talagang alam naman natin ay very supporter siya ni Tambaluslos. Hindi ko nababanggitin yung kanyang pangalan. Basta malaki ang kanyang channel at malaki rin yung kanyang katawan at malaki din yung kanyang ilong. Pambira. Ay, comment nyo na lang kung sino yan. Hindi ko alam basta sinasabi sa akin, sinisiraan si Bongo. At yun nga, na talagang di natin alam kung ito'y utos ni Tambaluslos. Pero kasi, alam naman natin, panatiko ni Tambaluslos yung vlogger na yun. At panatiko rin ni BBM. Pero lalong-lalo na si sa Tambaluslos. No? At ito, pakinggan natin, no? Makaka-DDS, nakikaka-DDS ka, wala ka namang muka. Kala natin tunay na kaibigan ni Tatay Digong. Nakikitatay Digong din. Okay, mag-iingat po tayo. Eto, mag-iingat po tayo sa mga ganitong klase. Okay? Ang unang style niyan, pagbibiyakin tayo. Okay?
Huwag po tayong papayag. Ikampanya po natin ang Duterte. Simula ngayon, ang sigaw natin sa kampanya sa mga sorties ng PDP ay hindi na Duterte. Kasi yan ang sinisigaw eh. Even me, yan ang sinisigaw namin. Duterte. Ang isigaw natin ngayon. Duterte. 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 Bakit? 10 straight po. Straight natin yung PDP na yan. Nang sa ganun, yung pang-aabuso ng mga lintik na mga politiko sa atin, makontrol natin. Pag nanalo tong Duterte na ito, itong mga politikong ito, na mahilig mang-api ng Pilipino, hindi sila makakagalaw ngayon. Meron tayong proteksyon. Kaya huwag kayong papayag dahil yan po ang style nila. Paghihiwalayin tayo, pag-aawayin tayo. Okay? Normal yan. Kahit po sa magkapatid, kahit po sa mag-asawa, merong kiskisan. Hindi mawawala yan. All the more, sa isang malaking partido pa. Normal yan. Pero, let's put aside our differences. This is the time for us, vloggers, politicians, na magkaisa. Ipanalo muna natin tong eleksyon na ito. Kung gusto natin mag-away-away sa susunod na taon na. Sa ngayon muna, stay focused tayo na maipanalo natin yung 10. Okay? Paano natin malalaman? Kasi, syempre, sasabihin nila, katulad na sinabi nitong mama na to, kadidies. Yung isa naman sabi, banggit pa niya, Tatay Digong. Pero binabanatan si Bongo. Paano natin malalaman yon? Na hindi talagang tunay na, una, walang muka. Mahilig yung mga timbangagers, yung mga trolls, walang muka. Pangalawa, pagbibiyakin tayo. Huwag po tayong papayag na biyakin yung 10. Kailangan straight po yan. So pag may siniraan doon sa 10, huwag tayong papayag. Uulitin ko, normal, halimbawa ako, meron akong hinding gustong kandidato sa PDP. Normal yan eh. 'Di ba? It's against my principles. No? Gaya na sabi ko, kahit nga mag-asawa nag-aaway, kahit nga magkapatid nag-aaway. Pero wag tayo ngayon mag-away. Wag natin ngayon biyakin. Ang importante, our end goal for this election is to win the 10 senatorial PDP candidates. Maliwanag po o maliwanag na maliwanag? Doon po tayo Duterte. Yan po ang kabilin-bilinan ni Tatay Digong. Kaya kung ikaw ay tunay na Duterte supporters, kailangan straight ka. Okay? So wag na tayong papayag sa mga kalokohang ito. Yun pala, siyang tunay na traitor sa lahat ng ito. Senator Bongo, matagal na niyang ginagamit si Tatay Digong para sa sariling ambisyon. Kita mo Dahil kay Tatay Digong, si Bongo, bakit? Ngayon, sa PDP, ang pinakamalakas, actually, number 1 na nga ngayon si Senator Bongo as senator. Ibabagsak nila yan. Bakit? Style yan ng kabila. Okay? Gusto nilang ibaksak, ayaw nilang, kasi pag nanalo yung 10 na yon, hindi mai-impeach din si BP Sara. Sa katunayan, napapansin nyo ba, hinahabol ang mga vloggers? Bigyan ko po kayo ng hint. Bakit hinahabol ang mga vloggers ngayon? Bakit? Ano sa tingin ninyo? Dahil para pag na-impeach si BP Sara at dinidinig na yung kaso ni BP Sara, at habang dinidinig ang kaso ng ICC, tahimik yung public opinion. Ano lang madidinig? Yung mga mainstream bias na media. Kasi gusto nila tahimik yung vloggers. So, hindi tayo magkakaroon ng public opinion. Ganyan po yan. So, ang solusyon dyan, manalo tong 10
Ulitin ko, 10 PDP senatoriables. Huwag po nating kakalimutan. This is very, very important. Kaya ito, huwag kayong maniniwala. Ako kung merong pinakadikit kay Tatay Digong at hindi iniwan si Tatay Digong, una po dyan si Pastor Kibuloy. Until now, kaya nakakulong si Pastor Kibuloy dahil sa suporta niya kay Tatay Digong. Alam po ito sa circle na ang talagang hindi nang iwan kay Tatay Digong at ang sumuporta kay Tatay Digong si Pastor Kibuloy. Second po si Senator Bongo. Siguradong sigurado yan. Kaya wag tayong papasira sa mga katulad ng mga ganito. Digong, umangat ang pangalan niya dahil kay Tatay Digong siya ang naging number 1. Pero nang malaman niyang may arrest warrant si Tatay Digong mula sa ICC, siya mismo ang nagsabi kay Tatay Digong na bumalik sa Pilipinas. Sabi niya mas ligtas daw dito. Hindi totoo yun. Huwag ka maniwala daw. Siya daw nagsabi, hindi. Gusto mismo ni Tatay Digong bumalik. Oo. Pinipigilan nga siyang bumalik kasi alam na namin nung Sabado pa lang, huhulihin na siya. Linggo yung event sa Hong Kong, Monday or Tuesday ata siya bumalik. So hindi rin po totoo yan. That is fake news. Clear. Huwag kayo nakatutok sa mga Duterte. Sa mga Duterte vloggers, i-check nyo rin to. Sa Tricom, ba't di nyo i-check to? Sa NBI, ba't di nyo i-check to? Fake news yan. Hindi po inuto ni Senator Bongo si Tatay Digong. Si Tatay Digong mismo gusto niyang umuwi. Pero pagdating ni Tatay Digong, ayun, dinakip siya. Ngayon may paiyak-iyak pa siya. Pero nasaan siya nung panahon ng may sugrali, mga rally para kay Tatay Digong? Aba, hindi sumasama kasi baka madamay siya. Ngayon nag-iiyak-iyak na siya. Bakit hindi siya lumaban noon pa? Hindi mo na kami maloloko, Bongo. Huwag tayo magpapaloko sa mga ganitong vloggers Ingat-ingat po tayo. Paalala lang po. Okay? So, laganap po ngayon. Okay? Ang pakinggan natin, yung mga lihitimong Duterte supporters. Ngayon eto, how to check. Kasi maraming biglang magsusulputin na kunwari Duterte sila Diba? Ngayon na malakas ang Duterte sa views dahil siyempre marami nagmamahal kay Duterte, meron dyan magpapanggap talaga. Pangalawa, talagang ganyan po ang style nila. Papasok sa Team Duterte para gamitin ang lakas ng Duterte, makikinabang sila sa views, tapos ang susunod nilang gawain ganito, paghihiwalayin. Huwag tayong papauto. But I'm sure naman ang mga Duterte followers ay may utak. Diba? So hindi sila mauuto sa mga ganyang style, no? Pagpatuloy natin, guaranteed po. Nakakausap po namin ang Duterte. Guaranteed po. Tunay na kaibigan, tunay na supporters to. Kamakailan lang galing pa nga kami dun sa kapatid ni Tatay Digong na si Serbong Duterte. Igagaranti namin, tunay po itong kaalyado at nagmamahal kay Tatay Digong, itong si Senator Bongo. Pagpatuloy po natin ang suporta sa kanya. Next topic po. Ito, Boying, pahiya sa abogado. Tinawag na walang alam sa batas. Hindi, alam mo, tawagin ba naman ng departamento niya na ang DOJ ay competitive judicial court nung paghuli kay Tatay Digong. Doon pa lang alam mo na kung ano Tapos itatangging ngayon, sasabihin niya figuratively. Yung sinabi niya, hindi naman daw. Di ba? Laban bawi. This is the same man na nagsabi, hindi daw nila papayagan ng ICC dito, aarestuhin. Laban bawi. Ngayon, binabawi nila na sinasabi nila, talaga naman ganun na pwede naman magbagong isip ng tao. This is the same man na sinasabi na walang alam sa batas. Well, his passport has been cancelled. All they have to do is deport him here. That's all they have to do. Bukod sa paghahain ng motion for reconsideration o apela sa desisyon ng Timor-Leste Court of Appeal para sa kahilingang pauwiin sa Pilipinas si dating Congressman Arnie Teves, ayon kay Justice Secretary Crispin Rimulya, pwede naman na i-deport na lamang ng Timor-Leste si Teves. Paliwanag nito, undocumented na dayuhan ito sa kanilang bansa matapos na kansilahin ng Department of Foreign Affairs o DFA ang passport nito.
Ang pagkansela sa passport ni Teves ay dahil sa mga kinakaharap nitong kaso dito sa Pilipinas kaugnay ng Pamplona Massacre. Ito punto ni Remulla, ni Boying. Kasi gusto nilang pauwiin si Teves. Ngayon, ang sabi ng Timor-Leste, nag-apply po kasi ng asylum. Kasi karapatan po yan, ha? Okay? Nirerespeto yan ng ibang bansa. Nag-apply ng asylum, political asylum si Teves sa Timor-Leste. Okay? At gusto ni pauwiin itong si Boying si Teves para dito ay sabi nga pahirapan, ikulong. Yun po yung lumalabas na balita. But siguro para sampahan ng kaso rito at harapin yung batas. Pero ang sabi ng Timor-Leste hindi pwede. Bakit? Alam ng Timor-Leste na yung kaso ni Teves is the same as yung kaso ni Kibuloy, ni Pastor Kibuloy, na the same as the kaso ni Tatay Digong na it's just political, even bantag. Political harassment lang. Hindi talagang totoong krimen ang nagawa. Kung hindi, hinaharas lang dahil kalaban sa politika, ganun po. Naniniwala ang Timor-Leste. It's not for me to judge kung totoo yun or hindi. But as far as I'm concerned, tama po ang sinasabi ng Timor-Leste dahil nakikita nila this is political. So, pwede yung gawin. Anong ginawa ni Boying? Kinancel ang passport. Yun ang style ni Boying ngayon. Para sa ganun, walang passport yan. Ba't nandyan sa bansa nyo? Di dapat pauwi nyo na yan. Undocumented yan. This matter is just a very simple matter of an undocumented Filipino who's accused of a crime to be returned to the country. For them to complicate it is a big stretch. No, kita mo. Pag ito lang salita, parang kinukomplicate mo, it's a big stretch. Simple lang, walang passport. Ganun. Alam mo pag nagsalita to si Boying, parang puro tama. Di ba? Ano sinabi nila? Ang DOJ daw ang